Noong nakaraan, tuluyan na ngang natagpuan ni Sebastian ang babaeng kanyang hinahanap. Ngunit nagulat siya sa kanyang nalaman kung gaano pala kasama ng ugali ng kanilang manager. Hindi malaman ni Sebastian kung bakit nga ba siya napasubo sa ganitong sitwasyon. Sa halip na itunsana niya ang kanyang sarili sa kanilang negosyo, pero ngayon ay nakapasok siya bilang isang dishwasher. Hindi niya alam kung tatagal ba siya sa trabahong ito. Kumusta ka na, Sebastian? Ayos ka lang ba? Okay lang naman, Sophie. Medyo inadjust ko pa ang sarili ko eh. Alam mo, napapansin kong parang hindi ka sanay sa ganitong trabaho ah. Siguro mayaman ka, no? Ha? Hindi ah. Kung mayaman pa ako, hindi dapat ako pumasok sa ganitong trabaho, hindi ba? Siya nga pala, paano naman yung pagkain natin dito? Naku, huwag kang mag-alala dahil libre naman kahit papaano. At saka, meron din tayong 1 oras mag-lunch break. At para na rin makapagpahinga tayo. Pwede ba akong sumama sa'yo mamaya sa lunch break? Medyo hindi ko pa kasi alam ang mga lugar dito eh. Oo naman, walang problema. Alas 12 na pala. Pwede na tayo mag-lunch break. Total, hindi naman lahat sabay-sabay kakain eh. At ang iba, mamaya pagkatapos ng 1 oras. Yung kaibigan mong si Michelle, nasaan na siya? Si Michelle, panggabi yun. Kaya maya-maya pa siyang hapon nandito. Saan ba tayo pwedeng kumain dito? Alam mo mukhang masarap ang mga niluto ng mga chef dito ano? Siguro, pwede naman siguro tayong kumain diba? Dahil break time naman. Pwede naman, Sebastian, pero yung libre na para sa atin ay simple lang. Mahal at espesyal kasi ang mga menu sa restaurant na ito. At saka, mayayaman lamang ang makaka-afford. Biruin mo ba naman halos 1,000 ang isang serving? Talagang mapapaluno ka na lang dahil sa sobrang mahal. Alam mo, sa tingin ko masyadong mahal to eh. Kailangan mas patok sa masa at kaya sa bulsa ng mga karamihan. Naku, Sebastian, kung kami lang masusunod, dapat nga sa murang halaga lang eh. Pero wala eh. Si Manager Kim kasi ang nabibigyan ng presyo sa lahat ng pagkain dito. At kami, sumusunod lang. O tara, samahan mo akong kumain. Order ako ng 2 at tag-isa tayo. Gusto ko lang masubukan kung talaga bang masarap ang menu dito. At kung mapatunayan yun, I recommend sa mga kaibigan ko. Naku, wag na Sebastian. Baka hindi ko lang malunok ang pagkain dahil sa sobrang mahal nito eh. Sige na, ako naman ang magbabayad eh sa lahat ng ito. Sige, ikaw ang bahala. James, pa-order naman si Sebastian ng 2 special na menu. Wow, totoo Sophie. Alam mo bang ngayon lang ako nakakita ng isang empleyado na bumili ng mamahaling pagkain dito sa restaurant na to, ha? Talaga bang dishwasher lang ang taong yan, ha? Yun ang sabi niya eh, na gusto niyang tikman ng luto dito sa restaurant kung masarap pa. Sige, dahil break time niya naman. Okay, umupo na kayo dyan at maghintay kayo ng ilang minuto, okay? Salamat James. Ilang minuto lamang nakalipas ay dumating na nga ang 2 in-order nilang pagkain. Kaya naman nagsimula na silang kumain. Naku, Sophie, ang sarap ng pagkain dito. Mukhang hindi ko nga maubos eh. Naku, pwede naman natin yung i-take out mamaya. Pero Sebastian, halos 2,000 ang babayaran dahil lang sa pagkain na ito. Lugi ka pa sa sahod mo na 500 ang bawat araw. Sophie, alam mo kasi, pwede naman natin itong kainin eh. Ang mga pagkain na to kahit na pangmayaman to. Oo naman, pwede. Pero sa katulad ko na may pinapaaral, kailangan ko magtipid. Bago pa sila tuluyang matapos kumain ay biglang dumating naman ang kanilang manager at nakita silang habang kumakain. Kaya naman agad silang nilapitan nito. Sophie, anong ibig sabihin nito? Dito pa kayo kumakain sa mesa ng mga customer? At pinili niyo pa yung mamahaling pagkain na yan? Ang kapal naman ng pagmukha yung 2. Hindi niyo ba alam na mahal ang klase na yan na pagkain ha? Paano yun mababayaran ha? Hindi yan libre. Manager Kim, si Sebastian naman ang umorder nito. At saka siya naman po ang magbabayad. Paano siya magbabayad kung ang sahod niya ay bilang dishwasher ay mababa pa sa kanyang kinain? Ha? Ikakaltos ko yan sa iyong 2 at wala na kayong sasahurin ngayong sahuran.
Excuse me, Manager Kim. Ako naman po ang mababayad nito eh. Yung mga kinain namin dalawa ni Sophie. Heto nga't may pera pa ako dito na pambayad. Anong ginagawa mo? Ininsulto mo ba ako? Wala akong pakialam kung may pambayad ka. Ang gusto ko na mangyari, lahat ng mga empleyado dito bawal kumain. Pero Sir Kim, naka-off duty naman po kami. At alam naman ng mga kasamahan namin dito na babayaran namin ito. Ay, Sophie. Ilang buwan ka na dito nga pala? Magtatatlong buwan na po, sir. Oo, medyo matagal ka na pala dito ano? Hindi ko man lamang napansin. Alam mo bang halos isang buwan lang tumatagal ang mga tauhan dito dahil hindi sumusunod sa mga pinag-uutos ko? Kaya ikaw at yung bago mong pinasok dito, tanggal na kayo sa trabaho nyo. Hindi ko kailangan ng mga tauhan na ayaw sumunod sa akin o kayong lahat dyan. Ano tinitingin nyo? Magtrabaho kayo dyan, baka gusto nyo sumama sa kanila. Pero sir, maawa naman po kayo sa amin. Bigyan niyo pa kami ng isa pang pagkakataon. Hoy Sophie, kung ano man ang naging desisyon ko, wala ka nang magagawa doon. Kaya sa oras na to, kunin mo na ang sahod mo at umalis na kayo dito. Masakit ito para sa loob ni Sophie dahil ito lang naman ang kanyang inaasahan para makapagbayad at magpadala ng pera sa kanyang mga magulang. Excuse me, Mr. Kim. Alam mo, napakasama mong tao. Hindi ka na mabagay maging isang manager dahil sa ugali mong hindi maganda. Ewan, halos hindi malunok ng manok yung ugali mo. Pwede ba? Umalis na kayong dalawa dito bago pa ako tatawag ng pulis. Ikaw lalaki ka ha? Wala kang masahod ngayong araw na to. Sinayang nyo lang ang tiwala ko sa inyong dalawa. Dahil sa napahiya itong sina Sophie at Sebastian, kaya naman ay dahan-dahan na silang lumabas ng restaurant at hindi ito matanggap ng dalaga. Naku, paano na ito? Paano na yung mga kapatid ko? Nagtatrabaho lang naman ako ng maayos. Tapos, ganito pa ang mangyayari? Pasensya ka na Sophie, pero huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makakabalik ka dito sa trabaho mo. Ano? Paano? Tinanggal na nga tayo sa trabaho eh. Alam mo, sa ngayon, mag-relax ka muna. Bukas na bukas din makabalik ka sa trabaho mo. Naku, imposible naman yan, Sebastian. Kilala ko na ugali ng manager na iyon. Kapag ayaw na niya sa'yo, hindi ka na makakabalik sa trabaho. Maya-maya pa may tinawagan sa phone itong si Sebastian. Alam mo Sophie, nakita ko sa iyo kung gaano mo kamahal talaga ang trabahong ito. Pero yun nga lang, hindi natin maiwasan na magkaroon ng ganong klaseng mga boss. Naguguluhan na ako, Sebastian eh. Paano yung babayaran ko sa boarding house ko? Saan ako titira? Baka kailangan ko munang umuwi sa probinsya namin. Baka andun ang swerte ko. Maya-maya pa may dumating na isang sasakyan at huminto ito sa kanilang harapan. Boss, ano nangyari? Ay kuya, mabuti naman at naabutan mo pa kami dito. Teka lang. Sebastian, ano to? Sino ka ba talaga? Alam mo, bago ko sa'yo sagutin niyang sinasabi mo, ay sumakay ka muna sa loob at doon ko sabihin sa'yo ang lahat. Tila nagdadalawang isip itong si Sophie na sumakay pero nababasa nito sa mata ng binata na totoo ang kanyang sasabihin. Boss, saan tayo pupunta? Uwi na ba tayo? Sige kuya, umuwi na tayo. Sandali lang. Bakit mo ako isasama, Sebastian? Makinig ka Sophie. Alam kong mabuti kang tao at gusto mo lang makatulong sa pamilya mo. Kaya narapat na bigyan ka ng magandang trabaho. Simula bukas, magbabago na ang turing nila sa'yo. Alam mo, malaking pasalamat ko sa iyo dahil siguro kung hindi ka dumating baka wala na ako. Sebastian, hindi kita maintindihan. Kung ano yung tinutukoy mo? Talaga bang hindi mo ko naalala? Hindi talaga. At saka, ngayon lang naman tayo nagkita. Yung lalaki doon sa may tulay na gustong tumalon, naalala mo? Huwag mong sabihin na ikaw yun, Sebastian? Oo, ako nga yun. Kaya pala mukhang familiar ka sa akin pero hindi ko lang matandaan kung saan talaga kita nakita. Alam mo, niloko ako ng girlfriend ko noon. Kaya ako nagawa ang mga bagay na yon. Mabuti na lang at nandun ka Sophie. Anyway, gusto ko makita ng lolo ko at pasalamatan sa ginawa magtulong sa akin. At dahil doon,
mabibigyan ka ng panibagong trabaho at mataas na sweldo. Akala ko ba, Sebastian, makakabalik ako sa restaurant na iyon? Oo naman, dahil bukas na bukas, ikaw na ang magiging bagong manager sa restaurant na yon. Ano? Paano yun? Basta, samahan mo lang ako sa aming bahay para naman makilala ka ng lolo ko. Magustuhan kaya ni Don Rafael itong si Sophie? Makabalik pa kaya ito sa kanyang trabaho? Paano kung biglang dumating si Lorraine sa mansyon ni Don Rafael at makipagbalikan kay Sebastian? Ano kaya ang magiging desisyon ng binata sa mga oras na iyon? Kaya mga kaibigan, wag na wag nating kaligtaan ang susunod na kabanata sa ating kwento. Abangan natin bukas ang ating part 5.